Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Nais ko po kayong batiin ng Happy Friday. Yan, so I hope masaya po ang inyong nagdaang linggo. At I am blessed and I am glad that you are here, na kayo po ay nanonood ng ating Friday devotion. And so today is the month of September. So it's September 19, and bare months na talaga, no? Malamig na po, maulan. And still, ano man ang panahon, umaraw man o uminit, tayo pa rin ay patuloy na magbibigay ng salita ng Diyos. So, ang ating pong tema for September is breaking out of your comfort zone. And ang ating pong key verse ay sa Judges chapter 6 verses 10 to 18. Pero ang i-share ko po sa inyo, sisimulan po natin siya sa verses 1 hanggang 18. So, i-look forward ba natin? Ano ba yung nangyari dun sa verse na ito? So, bago po tayong magsimula, tayo po ay sumandaling pumikit at manalangin. Amen. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa gabing ito na kami naririto upang makapakinig ng iyong salita, Lord God. Gabayan mo po kami, Lord, at tanging ikaw lamang po ang aming maluwalhati at maitaas sa gabing ito. Salamat sa iyong mga mensahe, Lord God, maging kalakasan, maging kagalingan, Panginoon, at aming sandigan sa araw-araw ang iyong salita. Salamat, O Diyos, purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ayun po, magandang gabi po ulit sa inyong lahat. And ang topic ko po for tonight is breaking out of your comfort zone. Pero magpo-focus po tayo doon sa ating key verse. So, himay-himayin po natin kung ano ba yung nangyari dito sa Judges chapter 6 verses 1 to 18. In verses 1 to 6, and dito yung Israel's disobedience and oppression. So, that time, yung mga Israelita, they become disobedient. Hindi sila sumusunod sa Panginoon. And as a result, God allowed na sila ay sakupin ng mga Midianites. So, sinakop sila ng mga Midianites for 7 years or 7 taon. Yung mga Midianites, Amalekites, at yung mga ibang Eastern people ay sinakop ang buong Israel. And ang nangyari po nun ay winasak yung mga kanilang pananim, sinira yung kanilang mga pananim, yung kanilang mga pangkabuhayan, at nag-iwan talaga ng malaking pinsala. Kumbaga, sa isang salita, ang Israel that time ay nasa panahon ng chaos. So, talagang magulo po, maraming nasira, maraming nawasak, chaos kumbaga. And then, out of depression, ang mga Israelita ay humingi ng tulong sa ating Panginoon. And then, wag naman po sanang ganito tayo, no, na kapag tayo ay nasa pinaka-desperadong panahon na, or desperadong sitwasyon, saka lang tayo lalapit at tatawag sa Panginoon. And, doon naman po sa verses 7 to 10, dito na yung God sends a prophet for Israelites and for Gideon. So, nung tumawag yung mga Israelita sa Panginoon, siya ay tumugon, and God reminded Israel of His past deliverance from Egypt. Diba nga po, ito yung mga malaking himala at bagay na ginawa ng Diyos para sa kanila. Diba na pinalaya ang mga Israelita noon sa Ehipto. So, yun yung kay story nung kay Moises, no? So, ito, nangyari to after nung kay Moises. At pinaalala ulit sa kanila ng Diyos yung mga pagsuway nila, and they did not listen to God's command to reject false gods of the Amorites, no? So, yung mga Diyos-Diyosa ng mga Amorites. So, hindi ko po kasi mabanggit ng Tagalog yung Amorites, medyo nabubulol ako. So, Amorites na lang po tayo, English. So, in verses 11 to 18 naman, dito na nagpakita yung ipinadalang anghel ng Diyos para kay Gideon habang siya ay nagtetresh ng mga wheat sa wine press. Kumbaga, yung
thresh po, ang ibig sabihin nun, yung wheat, ano bang Tagalog ng wheat? Ang wheat, parang 'di ba po may para siyang mga butil-butil, and yung 'pag tine-thresh po siya parang inaapak-apakan para maghiwalay yung butil, tapos yung parang pinaka-pulp niya, yung naka-cover dun sa wheat. So, pagka inapak-apakan po yun parang natatanggalan, parang bigas po sa atin. So, ganun po yung ginagawa ni Gideon habang siya ay nagte-thresh ng wheat sa wine press. So, parang upon ano po, searching, googling, so nag-research po, ganun po ang aking pagkakaunawa dun sa pagtitrash. So, yung wine press po, ginagamit rin po yun nun, parang dun din po ginagawa yung mga alak. So, dun din sila nagtitrash. So, yun po ay parang ano nila, way of mga living na parang dun sila kumuha ng kanilang mga pagkain or doon nila ginagawa yung kanilang pagkain. Parang dito po sa atin sa Pilipinas, 'di ba? Yung palay, hinihiwalay din po yung 'di ba may color brown po na naka-cover sa palay bago lumabas yung color white na mismong bigas. So, minsan, inaano pa po natin yung binibila, di ba? So, may ganong process din po sila noon, nung panahon na yon. And then, noon, ang paraan nila ng pagse-separate ng grains at wheat ay sa pamamagitan ng pag-apak dito. So, habang si Gideon ay nagse-separate or naggigiik, ayan, in Tagalog, naggigiik yung pagte-thresh. Habang siya ay naggigiik, ay nagtatago siya. Bakit po? Kasi di ba that time, chaos talaga ang lugar or ang mga Israelita. Nasa chaos sila. So, nagtatago siya dahil kapag nakita siya ng mga Israelita, ay maaring kunin yung mga ginagawa niya or yung wheat na kanyang ginigiik. So, kaya siya nagtatago. And, doon, nagpakita na yung anghel kay Gideon habang siya po ay nagigiit at nakatago sa wine press. And makikita nyo po sa PowerPoint yung picture kung paano nagigiik noon ang mga Israelita. Kasi yan po, isa po yan sa kanilang tawag dito, isa sa kanilang mga pagkain. So, kaya talaga nagtatago sila kasi talagang sinisira po ng mga sumasakop sa kanila yung kanilang mga pangkabuhayan, yung kanilang mga pananim, yung kanilang mga pagkain kinukuha po. So, nagtatago siya. And then, habang siya ay nagigiik, ay nagpakita ang anghel kay Gideon. So, sinabi sa kanya nung anghel, sumasa iyo si Yahweh, magiting na lalaki. Tapos sumagot si Gideon, mawalang galang na po. Kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito yung nangyayari sa amin? So nagtanong siya kung bakit, no? Tapos, sabi niya, nasa na ngayon ang mga kababalaghang ginawa niya noon gaya ng kinikwento sa amin ng aming mga ninuno kung paanong sila'y iniligtas niya sa Ehipto. So, sabi pa niya, pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng mga Medyanita. Yun po yung Tagalog ng Medyanites. Medyanita. So, ang sagot naman po sa kanya ni Yahweh. So, sumagot si Lord, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midyanita. Ako mismo ang nagsusugo sa iyo. Sumagot naman si Gideon, ngunit Panginoon, paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipi na ni Manases at ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin. At sumagot naman si Yahweh sa kanya, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita, matatalo mo ang mga medyanitang ito na para ka lang lumalaban sa isang tao. Sa verse 17, sumagot si Gideon, kung ako po ay talagang kalugod-lugod sa inyo, bigyan ninyo ko ng palatandaang kayo nga ang nag-uutos sa akin. Sa last verse po, verse 18, huwag po muna kayong umalis at hahainan ko kayo ng pagkaing handog, sabi ni Gideon. At sumagot si Jesus, hihintayin kita, sagot ni Yahweh. So, yun po ang nangyari. So, summary lang po yun. Para magkaroon lang po kayo ng background info kung ano pa yung nangyari dun sa chapters before
verse 10. So, nagsimula po tayo sa verse 1. So, as my introduction po, ano nga ba yung message sa atin dito sa key verse na to? So, I just want everyone to know that we all have a comfort zone. So, wala pong magsasabi na parang, hindi, wala akong comfort zone. Hindi ko ano yan, wala akong ganyan, no? We all have a comfort zone. A place where we feel safe. Safe ako dito. Where we feel in control. Okay ako dito kasi alam ko na lahat. And unchallenged. Kumbaga, dito na lang ako kasi chill lang naman, no? Pero madalas ang comfort zone kasi nagiging danger zone, nagiging stagnant zone, at marami pang iba. Si Gideon nasa kanyang comfort zone din eh, no? Hiding in wine press, threshing wheat, okay na siya doon. Kasi doon siya nasanay, no? And it was very familiar. Marami sa atin familiar, okay na ako dito. May routine na ako every day. And it was safe, but it was not where God wanted him to stay, no? Hindi yun yung gusto ni Lord na pag-stayan ni Gideon. And same to us. Hindi ito yung nais ng Diyos para sa atin na manatili lang sa comfort zone, na manatili lang sa wine press. And madami sa atin, nasa kanya-kanyang comfort zone pa, takot, nagdadalawang isip to step out, but God calls us to break out of our comfort zone. Because, alam niyo po, yung mga plano niya are always better than our fears. Bakit nga po ba tayo natatakot to get out of our comfort zone? Number 1, fear. Takot. And that's the number 1 enemy of a person. Yung takot. Kasi it hinders us to do something better. No? It hinders us for us to be better. No, na parang nagiging barrier siya para maging better tayo. Nagiging barrier siya para mag-move tayo to something better. And sa time na magsimula kang lumakad at umalis sa comfort zone na kasama mo si Lord, ano man ang mangyari. Lagi niyo po yan tatandaan. And alam mo kapatid, this is a reality, no? Na sa oras na pinili mo na lumabas sa comfort zone, people will stop walking with you. Ulitin ko po, if you choose to step out of your comfort zone and choose to follow God's command, maraming tao, they will stop walking with you. They will stop being with you. They will stop talking to you. They will stop being with you as is, no? They will stop walking with you. Bakit? Hindi dahil sa ayaw nila sa'yo. Hindi yun. But because handa ka na kasing lumabas sa comfort zone mo at mag-sacrifice. At yun yung bagay na hindi nila kayang gawin. When you leave your comfort zone and walk with God, you are about to sacrifice things that other people are not willing to sacrifice. Amen po ba? Do you agree with that? No? Maraming tao na they will stop being with you because you are ready and able to sacrifice things na hindi nila kayang i-sacrifice. And that is a great step, great first step for you to step out of your comfort zone, to face that fears, no? So, elaborate po natin yan later. And pag umalis ka na sa comfort zone mo, that's the time you see that you are willing to sacrifice for you to grow, para lumago ka, and para lumakad ka sa kalooban ni Lord, at upang mas maging matatag, no? Amen. So, let's have our point number 1. So, meron lang po tayong 3 points at 3 steps for us to break out of our comfort zone. First one, point number 1 is God calls you beyond fear. So this is, ang focus po natin dito is yung Judges 6 verse 12, and ang ating pong first step ay stepping out of fear. So Gideon was threshing wheat in a wine press. So ito po yung pagpo-focusan natin ang ating keywords. Normally, ang wheat ay ginigiik sa isang lugar na may open air, 'di ba?
parang yung mga bigas nga po natin dito sa Pinas, no, i-compare na lang po natin dito para mas magets po ng bawat isa. Na yung ating po mga bigas, dapat nasa open air yon kasi pag nag-moist, hindi siya maganda. Usually nga po, binibilad pa po siya ng mga magsasaka, di ba po? And si Gideon is hiding because of Midianites. Nagtatago siya kasi natatakot siya na kunin yung kanyang mga wheat, kunin yung kanyang mga ari-arian, or basta natatakot siyang makita siya dahil during that time, it was chaos. Nagtatago siya kasi that was his comfort zone. No? Hiding, magtago, staying small, playing safe, no? Playing it safe. Kaya kung ikaw, kapatid, nagtatago ka pa, you're just staying small kasi ayaw mong makita ka ng iba. If you are playing safe, dito na lang ako kasi okay naman ako dito. Maybe that's time you think of getting out of it. Parang kailangan na natin lumabas kasi hindi tayo ginawa ng Diyos to be small, to stay hidden, and to play safe, no? As the Son of God, bilang anak ng Diyos, ang nais ng Diyos para sa atin ay yung tayo ay magningning sa kanyang pangalan. And, sometimes, kapatid, God also allows us to be shaken, no? Hindi yung, okay na ako, safe ako dito, Lord, no? I'm okay with hiding. I'm okay being not seen. Okay lang na hindi nila ako makita. I'm okay. Parang ganun, no? But sometimes, God allows you to be shaken na minsan mauga ka naman para magising ka. To be uncomfortable, na hindi ka komportable. Minsan inaalaw ni Lord yun. Why? Because otherwise, you would have never been moved. Kasi nasa komportable kayo, nakahiga ka ganyan, no? I'm chill. I'm okay with this. I'm safe. I'm comfortable. Kaya minsan, inaalaw ni Lord na ma-shaken tayo. Why? For us to wake up. Magising ka naman. Na, kasi pag hindi ka shinik or hindi ka binigyan ni Lord ng something uncomfortable, otherwise you would have never moved. Hindi ka kikilos. Tama? Minsan kailangan ka alugin. Uy! Kailangan mong kumilos. Pero sana naman po, huwag natin hintayin na i-shake pa tayo ni Lord, no, para kumilos tayo. Kung hindi ginawa ng Diyos yun, hindi ka tatayo sa comfort zone mo, no? Parang yung nanay mo, oy, bumangon ka na, tanghali na, kung hindi ka pagigisingin. Ako ba yun? No? Di ba? Kung hindi ka pa i-shake, hindi ka kikilos, hindi ka mag-move. Kung hindi ka i-shake ng Panginoon, hindi ka pa tatayo sa comfort zone mo. Minsan, being uncomfortable is being prepared. Kasi minsan, sa sobrang komportable natin, wala na tayong nagagawa. Tama po ba? Sa sobrang komportable natin, hindi na tayo kumikilos. That time, mga Israelita nasa chaos. Si Gideon was hiding. God still addressed him as mighty warrior. No? Amen. Thank you, Lord, pa rin. Na minsan kahit nagtatago kami, Lord, kahit magulo yung mga bagay, you still call us mighty warrior. No? Kasi, tingnan po natin ito, mga kapatid. God didn't call him according to his situation. Hindi tinawag ng Diyos si Gideon according sa sitwasyon niya that time. But, God calls Gideon according to his potential. Amen po. Tayo minsan, at times, we are at chaos. Yung mental health natin, we're not okay. No? We are afraid. Pero, tinatawag pa rin tayo ng Lord ng mighty warrior. In Tagalog, magiting. Tinawag nga ni Lord si Gideon na magiting na lalaki. Tama po? No? Kaya ikaw, kapatid, if you think na mahina ako, Lord, hanggang dito lang ako, Lord, o kaya naman hindi ko kaya, Lord, I'm weak, I'm the weakest of my angkan, sabi nga ni Gideon, di ba? Siya ang least. Tandaan mo lang na hindi nakatingin ang Diyos sa sitwasyon. Chaos nga nun di ba? Ngunit,
sa potensyal na meron ka. Si Gideon, tinawag niyang magiting na lalaki even he is at his comfort zone. Dahil, alam ni Lord na may potential si Gideon out of that comfort zone. Kailangan niya lang lumabas. Kahit takot ka, kaya kang samahan ni Lord stepping out of that comfort zone. Ang takot kasi nagiging reason para makita mo yung sarili mo na mahina ka. 'Di ba? If you are afraid, you can see yourself as weak, unqualified ka, and even feeling mo stuck ka na. But God sees you what you can become with His power. Hindi tinitignan ng Diyos kung ano yung kaya mong gawin, ngunit kung ano yung kaya niyang gawin para sa'yo. Amen? Even if you think you're weak, God thinks you are a mighty warrior. Lagi mo yan tandaan. Sa panahon na nanghihina ka, sa panahon na minsan ayaw mo humarap sa tao, or dahil nga as a comfort zone ka, you were hiding, address yourself how God address you. You are a mighty warrior. Many of us stay in the winepress of life. Parang si Gideon, okay na siya, na nagigiik lang siya ng wheat. Marami sa atin takot mag-take ng risk, takot mag-speak up, at takot sumunod on God's leading. But the moment we believe that God says about us, or what God says about us, we begin to rise up of that hiding place. Tumayo ka naman, di ba? Pag si Lord na ang pinakinggan mo at hindi ang takot mo, that's the first step of breaking out of your comfort zone. Amen po? No? God has been so good to all of us, even before. Kahit kailan, unchanging yung goodness ni Lord. Kung titignan mo lang yung mga nangyari before, yung madami na siyang nagawa for you kahit noon pa man. Kaya, ngayon ka pa ba matatakot? If God's hands are always there for you, babangon ka na lang pero may kamay na nakaabot sa'yo. That goodness, is what pushes us to go out despite of fear. Kahit takot ka pa. He has been good before. So, bakit ngayon ka pa matatakot? God's faithfulness gives us the courage to step out. Marami ka ng answered prayer, right? If you see how God answers your prayer noon, ngayon ka pa ba matatakot? You just have to hold God's promises and hold God's hands in stepping out of comfort zone. And see how God will bless you despite of fear. Kahit takot ka pa, no? Gaya nga sabi ko sa'yo kanina, pag pinili mong lumakad kasama ang Diyos in stepping out of your comfort zone, hindi lahat ng tao kasama mong lalakad. Kasi, ikaw, may bagay ka na kayang isacrifice na hindi nila kayang isacrifice. Kasi ang comfort zone, gusto natin yan. Diba? Kasi, komportable. But if you are willing to get out of that comfort zone, sinasacrifice mo yung bagay na yun. Dahil alam mo, there is something greater than that comfort zone. If you just believe kung ano yung kayang gawin ni Lord. God has been so good to you, to us, to every one of us. And then, let's continue po for our point number 2. God equips you with His presence. Ito naman po yung sa Judges chapter 6 verses 14 to 16. Ang ating pong second step is depending less on your own ability and more on God's presence. Hindi na sa sarili kong lakas, Lord, but through you. Dito sinabi ni Gideon na, my clan is the weakest, I am the least. Sinabi niya, mahina ako, Lord. Yung angkan ko is the weakest, I am the least. And that's the language of comfort zone. Yan ang lengguwahe ng comfort zone. Looking to your limitations, comparing yourself, and convincing na hindi ka sapat. Mahina ako, ito lang ako, buti pa sila Lord, di ako enough, ang dami niyan. Alam niyo po ba sa psychology ang tawag dyan? Jonah complex. So pagka
sa utak po kasi natin, parang meron dyan na parang nagko-contradict sa atin. Na minsan, I feel confident. Pero pag dumating si Jonah complex, sasabihin niya sa'yo, yeah, hindi mo yan kaya, hindi ka enough, hindi ka na nila gusto kasama, parang ganon. Sa psychology po, that is called Jonah complex. So, do not listen to Jonah complex, but listen to what God is saying to you. No? Sa psychology po, totoo po yun. There is a kind of, within us, meron tayong Jonah complex. Every one of us, meron po tayo niyan. But don't listen to it. That's not true. No? At napakadami kasing reason kung bakit people tend to stay into their comfort zone. Kung iisa-isahin po natin, that's a lot. Masyadong marami. Pero ulitin ko po, that's the language of comfort zone. Looking sa iyong limitasyon, kakulangan mo, pagkukumpara sa iba, at kinoconvince mo yung sarili mo na hindi ka enough. You are enough. Nagsabi na ba sa'yo nun? You are enough. You are enough. Sabi ni Lord. Wag si Jonah complex ang pakinggan, si Lord ang pakinggan. Kailangan mo lang makita yung worth mo in the eyes of God. Di ba sabi niya nga, you are a mighty warrior. Bakit mo sinasabi sa sarili mo, I am not enough? Anak, you are a mighty warrior, sabi ng Panginoon. Kailangan mo lang makita yung worth mo sa mga mata ng Panginoon. Kailangan mo lang makita that God equips you with His presence. No? Si Gideon, no? Lagi niya nga yung sinasabi, mahina ako. But God answers, I will be with you. Di mo naman kailangan gawin yon ng sarili mong lakas. But, through my presence, nandito ako, oh. Diba? And that changes everything. Kahit sa tingin mo, you're the weakest, but the time na makita mo din na you have God, it will change everything. God was telling Gideon, you don't have to step out on your own strength, but you step out with me. Diba? Kasama mo ako. Kaya kapatid, if at this time you are still in your comfort zone and you are afraid to step out, remember that hindi mo kailangan mag-step out sa sarili mong lakas, sarili mong kakayahan. Mag-i-step out ka looking at God's strength. No? You have to depend less on your own ability, but more on God's presence. The comfort zone says, I don't have enough. No? Comfort zone, Jonah complex, I don't have enough. Magkakaano yan. Tandaan nyo po, may bago kayo natutunan. Jonah complex. Ayan, yung mga negative thoughts na galing po yan sa ating sarili, sa ating utak. Everyone has Jonah complex. But remember, you can fight Jonah complex if you had God. If you have God with you. No? Comfort zone says, I don't have enough. But faith says, if God is with me, kung kasama ko si Lord, I have more than enough. Amen? Sabihin nyo nga po sabay kayo sa akin, I have more than enough. I have more than enough. Because God is with me. God is with us. No, pipili ka na lang kung saan ka titingin at saan ka kakapit. God's mercy and faithfulness sustained us in the past. Sobra. Kaya nga tayo nandito no? We are not here if not because of God. Some of us, if maglo-look back tayo, napakarami ng ginawang faithfulness ng Lord sa atin. And that same presence goes with us now. No? Kasama natin siya noon. Kasama pa rin natin siya ngayon. Kaya, kung ano yung kaya niyang gawin noon, kaya pa rin niyang gawin hanggang ngayon. At kahit sa araw-araw ng buhay natin, kaya niyang gawin yun para sa atin. If He walk with you through the valley, He will walk with you as you step out of your comfort zone. And as you step into the greater calling, no? Pag lumabas ka ng comfort zone mo, marami naghihintay na blessing sa'yo, promise, kapatid. And, just look what God sees on you. Kasi iba yung nakikita ng Lord sa'yo sa nakikita mo sa sarili mo.
Do not step out of your own, but you have to step out with God. Amen po. And to continue with our point number 3, God confirms His promise. Sa Judges, ito na po yung last verses, chapter 6, verses 17 to 18, our last step is to hold unto His promises. No? Kapag alam mong naka-inline ka sa gustong mangyari ng Lord sa'yo, kino-confirm niya yon. Kino-confirm yon ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga pangako. It naka-inline yung kanyang, kung naka-inline ito sa kanyang nais para sa'yo, i-confirm yon ng Panginoon. Kailangan mo lang panghawakan yung mga pangako niya. Diba? Si Gideon, nag-ask siya ng sign kay Lord kung siya ba talaga yung kausap niya sa pamamagitan ng anghel na ipinadala sa kanya ng Panginoon. Sa ibang dito, translation po kasi ng Bible, ang ginamit, may anghel, may propeta. So, nakadepende po yun kung anong Bible po ang inyong nagamit. So, meron din Magandang Balita Biblia at marami pang version. So, ang ginamit ko lang po dito ay yung anghel. So, sa pamamagitan ng anghel na ipinadala ni Lord, tinanong ni Gideon, kung si Lord ba talaga yung kanyang kausap that time. And God gave him assurance. No, kapag tayo ay nananalangin sa Panginoon, binibigyan niya tayo ng assurance. And that is what God does. Kapag tinawag ka ng Diyos to get out of your comfort zone, He also gives you His promises to hold on to. Yung mga pangako niya na panghahawakan mo. Bibigyan ka niya ng bagay at pangako na mapanghahawakan mo. He confirms it, kino-confirm niya ng Panginoon ito through His Word, sa kanyang mga salita, through answered prayers, through His Spirit na ipinapadinig niya sa ating mga puso. No? Alam mo yun, kahit nasa pagsubok ka, pero you feel that peace na hindi mo alam kung saan galing. Yung dapat, Lord, parang dapat sa sitwasyon na to kinakabahan na ako, pero ba't hindi ako kinakabahan? No? That's the peace na nagmumula sa Panginoon. Yung tipong dapat sa sitwasyon na to kinakabahan ka na, dapat sa sitwasyong to natatakot ka na, dapat sa sitwasyong to susuko ka na. Pero you've got that joy. That's the joy of the Lord, no? Pinost ko po to sa aking Facebook, no? Kasi may time na dapat kinakabahan na ako, pero at the same time, hindi ako kinakabahan. Pero kinakabahan ako. Bakit hindi ako kinakabahan? Naintindihan niyo po. Basta you've got that joy. And that's the joy of the Lord. That's the sign that God is giving you the assurance that you don't have to do it alone. Binibigyan ka ng Lord ng assurance na hindi mo kailangan gawin ito ng mag-isa. Hindi mo kailangan harapin yon ng mag-isa dahil ang pangako ng Diyos sa atin that you are not going to do it alone. Hindi ka aalis ng comfort zone mo ng mag-isa. Aalis ka ng comfort zone mo kasama si Lord. Maniwala ka lang. Alalahanin mo lang yung mga promises niya sa'yo because God confirms through His promises. Makikita mo yan kapag nagtiwala ka sa Panginoon. No? You have the assurance. You have the assurance. Breaking the comfort zone means moving forward. Hindi dahil sigurado ang lahat. No? Kasi we are not sure. We can't be sure anong mangyayari after we get out of our comfort zones. But because ang sigurado ay yung pangako ng Diyos. No, that's the sure thing. Hindi man sigurado ang lahat, pero ang sigurado yung pinangako sa atin ni Lord. And your comfort zone kasi nagtatribe yan dahil meron kang control. Gagawin mo lang yung kung ano yung familiar sa'yo o kung ano yung predictable. Alam ko na ito yung mangyayari, kaya ready na ako. Reaction formation. Ready. Predictable ko na yan. That's a comfort zone. But God promises ask you to trust Him with the unpredictable. No? Ayaw natin yan. Ayoko niyan. Hindi ko alam kung ano mangyayari.
Pero sabi ni Lord, magtiwala ka sa akin, sa mga bagay na hindi ka sigurado, sa mga bagay na hindi mo alam kung anong mangyayari. Just trust me. Bakit? Gusto ko tandaan nyo ito mga kapatid. Because God has never failed. Amen po. And that's your confirmation. That's the greatest confirmation that God has never failed sa buhay natin. Kung nasan ka man ngayon, kung ano mang meron ka ngayon, kung ano mang nalagpasan mo noon. Hindi yun dahil sa'yo. Because that is because of God is with you noon pa man. So ngayon ka pa ba matatakot? Ngayon ka pa ba magdadalawang isip of stepping out of your comfort zone kung alam mo namang kasama mo ang Panginoon? God has never failed. And that's your confirmation, kapatid. That is our confirmation. So, what is our conclusion sa mensaheng ito ng Panginoon? No? Dito po ako magtatapos sa aking conclusion and the challenge na gusto ko pong i-summarize itong ating topic for tonight. That God will never let your destiny be fulfilled in the winepress. He calls you out of your comfort so you can step into courage, not by your own strength, but by His presence. Hindi papayag si Lord na hanggang comfort zone ka lang. Hindi papayag si Lord hanggang winepress ka lang na habang buhay ka lang maggigiik, habang buhay ka lang magtatago. He calls you out. Tinatawag ka ng Panginoon. Lumaban ka, lumabas ka na ng may tatag. Hindi man sa sarili mong lakas, kundi sa lakas na nagmumula sa ating Panginoon. Amen po. And ang aking pong challenge sa bawat isa is do not stay in the winepress. Do not settle for safe. Step into the calling, the challenge, and the victory that God has prepared for you. No? Kasi if you are going to stay in that winepress, hindi mo makikita kung ano yung inahanda ng Panginoon sa'yo out of that comfort zone. So, kailangan mo lumabas para makita mo kung ano yung kayang gawin ni Lord sa'yo within or out of that comfort zone. Because God, who has been so good, napakabuti ng Panginoon sa atin even before, He will do it again as you walk by faith with Him. Kung kaya niyang gawin noon, kaya niya rin gawin ngayon. And then, you just have to thank God for the new life, the new hope, and the new beginning na kaya niyang gawin sa buhay natin. No? God has been so good. Mabuti ang Diyos noon pa man at magpakailanman. No? God has never failed, and that's your confirmation. Amen po. That's our confirmation, mga kapatid. Tandaan nyo po yan. And that's our message. That's God's message for every one of us tonight po. And tayo po'y pumikit at manalangin. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka sa aming mga buhay, Lord God. Salamat sa iyong mensahe sa oras na ito, sa gabing ito, Lord God. We are really blessed of this message, Lord. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, sa salitang ito na kami napalakas, Panginoon, at na-remind kami, Lord God, na You never fails, Panginoon, sa aming mga buhay. Even before, Lord God, marami na po kami napagdaanan, nakasama ka namin. Kaya, Panginoon, at this time that we are going out of our comfort zone, alam po namin at batid namin, Lord God, nakasama ka namin sa anumang sitwasyon, anumang hakbang ng aming buhay, Panginoon. Salamat, O Diyos, at salamat sa iyong kabutihan noon pa man at magpakailanman, Lord God. Salamat at sa lahat po ng nakikinig ngayon, Lord God. Touch their heart at hayaan mo, Panginoon, na ang lahat ng kanilang mga panalangin ay iyong madinig, Panginoon. At I pray, Lord God, na ang bawat isa na naririto ay magiging victorious sa pamamagitan mo, Lord God. Through you, Panginoon, every one of us will be a victorious
mighty warrior, Panginoon. Salamat, Panginoon. Purihin ka at dakilain ka sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And as my ending po, ayan. So, as my ending po, I just want you to listen to the song na ipa-flash ko po after this video. And may this song, nawa po itong song na ito ay ipa-remind sa inyo na hindi kayo mag-isa. You are never alone. May this song reminds you that you are never alone, that God is with you, nakasama nyo si Lord. And, sorry po, medyo, lang, talon-talon. This song is, ang title po nito ay Been So Good. So, binabanggit ko na po siya kanina, as I continue to the message po ng Panginoon. And I'm really blessed with this song. And I hope na mabless din po kayo at ma-remind kayo na even before, God is good. Kasama natin siya sa anumang sitwasyon ng buhay natin. Noon pa man. Kung ano yung kayang gawin ni Lord noon, kaya niya rin gawin sa atin hanggang ngayon. We just have to hold His hand. We just have to be with Him. We just have to remember that He gives new life, new hope, and new beginning sa ating mga buhay. And as you listen to the song na ipi-play ko po after this video, I want you to reflect and to pray for you if you are still in your comfort zone, that may God help you throughout kung ano man po yung mga sitwasyon na meron kayo sa mga oras na ito. If you are sick, pray to God. If you are kung nahihirapan kayo right now, if you're struggling right now, as this song plays, magkaroon po kayo sa sarili na personal prayer sa ating Panginoon. And may you feel God's strength and God's presence tonight. And yun lamang po. Happy Friday, everyone. Remember that God has never failed. Amen.